sa pool mga kababayan ni Cathy Binag etong si Bangag. Dahil kung ang ibang tao mga kababayan, ibang mga reporter at ibang mga analyst, pilit nilang pinagtatakpan itong pananagutan ni BBM mga kababayan. Pilit nilang sinasabi na hindi naman kasali sa kurakutan ng presidente sa makatuwid. Siya nga ang nag-umpisa ng investigasyon, di ba? Pero hindi yan umobra kay Madam Cathy Binag. Dahil ayon kay Atty. Topacio, maganda ang punto ni binibining Cathy Binag mga kababayan na ultimately may mga dugo sa kamay ng ating Pangulo mga kababayan pagdating dito sa kurakutan ng ating bansa dahil ang lahat ng bagay mga kababayan hindi nangyayari kapag walang approval ng ating presidente. Panoorin nyo po ha. Mapakaganda nitong discussion ng Nino? ating kasamang si Cathy Binag. Kilala mo si Cathy Ah, Binag? O yan ha. si Cathy Binag, yung mga kababayan, testigo sa pagpupulburon ni Bangag. Di ba? Mabalik tayo mabalik tuloy. O nga, mabalik tayo doon sa issue ng drug use. Hindi ko sinasabing totoo ito. Hindi ako namimintang. Wala. Sabi ni Amy, totoo. Sabi ni PRRD, totoo. Ako mga kababayan, kung ano sabi ni Tatay Digong, yun. Yun ang papaniwalaan O sa ko. posisyong mamintang wala akong personal na kaalaman. Ngunit, natatandaan nyo, Si Amy noong meron. rally, noong November, 16 ba yun? Ayan, 16, ano? 16. Noong And nagsalita si Senator Amy Marcos na siyang kapatid, siyempre, alam naman natin lahat yan ng ating Pangulo na sinabi niyang gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang Pangulo. Bumabatak mga kababayan. Natandaan ko itong si Cathy Binag. Andun din siya. Saan? Doon. Sa Malacanang noong gumagamit ng droga? Hindi po, sa sa grandstand. Oo. Hindi pa presidente noon si Ngagba mga kababayan nung nasa circle pa nila Bangag si Cathy Binag. 2012 pa ata yun mga kababayan Oh, eh. hindi. Ganda-ganda pala niya. Oo naman, siyempre. At maganda yung mga sinasabi niya. Anyway, mabalik kay Cathy Binag. Di ba, sinabi na niya yan publicly sa isang party ay inalok siya ni First Lady. Di ba sabi pa nga, You want some? You want some? Tapos nagalit mga kababayan nung tinanggihan. Why are you here? You're not supposed to be here. Oh. Di ba? Di ba? Oh, nabasa You want natin lahat yan. some. You want. Anyway, mabalik tayo kay Cathy Binag. Maganda yung kanyang discussion kasi ang dami-dami ngayong mga naratiba ang pinapalabas ng mga apologists, yung mga nagdidepensa sa palasyo. Kabilang na dyan si Gadon. Yung ginawa ni Pangulong Marcos sa sinabing, mahiya naman kayo. Pagkatapos ay pinaimbisigahan niya yung flood control. Ang ibig sabihin daw noon ay walang kinalaman si Pangulong Marcos. Ang Kriminal na mga kababayan behavior. Yung kunwari hindi daw siya ang siya daw ang sumbong mga kababayan tapos siya pala ang suspect. sa iba naman, including this representation, ay nagsasabing mukhang mabubuking na kasi kaya inunahan na niya para mukha siyang walang kasalanan. Ano pala sabi ni Cathy Binag? Ngunit, sabi ni Binibining Cathy Binag, Binibini? kung iyong susuriin, and I totally agree with her kasi ito nga yung lagi nating dinidiscuss dito, di ba, sa programa, Yes. na etong flood control ay hindi may iwasan na magkaroon ng dugo sa kamay ng Pangulong Marcos. So to speak, he talaga. cannot escape having blood on his hands sapagkat nilagdaan niya yung General Appropriations Act. Okay. Alam niya eh. Right from the start mga kababayan, alam ni Bangag na nangungurakot ng sinatambalos-dos at silang lahat mga kababayan. Ngayon na ang maangan na lang yan. Paano natin nasabi? Si Tiongco mismo nagsabi mga kababayan. Yung sinabi ni Tiongco, inaabsuelto lang niya mga kababayan si Bangag. Pero may katotohanan iyon. Na ang sabi niya, alam na daw ni Bangag mga kababayan na nangungurakot itong sina Martin Romualdez. Sinabihan pa nga daw mga kababayan na, ilang bahay ba ang gusto nyo? Sa Forbes Park daw mga kababayan. So doon pa lang mga kababayan, around 2023 pa daw yon. So alam niya mayroon ng nakawan. Kahit sabihin pa mga kababayan wala siyang na imposible man naman, wala siyang kinalaman. Sa ngalan na alam niya pala at pinabayaan niya, ang dugo mga kababayan nasa kamay niya.
either way, that is impeachable, mga kababayan. How much more kung kasabwat siya? Wherein, yan talaga, mga kababayan, ang duda ng marami. Yes. Ito yung magandang discussion na distill Mm. dito sa ginawa nitong may akda kung bakit hindi maaaring tumakas si Pangulong Marcos dito sa flood control. Alam nyo, sinasabi nila, hindi ba kayo makamove on sa flood control? Hindi po kami makaka-move on. O anong gusto nyo? Thank you na lang? Matapos kayong magnakaw ng bilyon-bilyon kung hindi trilyon? Dapat maragot kayo, mga hudas. Sabi nga ni isang reporter, di ba? Opo. Di ba sinabi ni Claire Castro, di ba? Pabayaan mo na yon yung kay Lucas Bersamin. Sabi niya, hindi po namin pwedeng pabayaan. Oh, eto po, hindi natin pwedeng pabayaan. Oo nga, no? Oo nga, mga kababayan, no? Di ba ang kanila pinagbintangan ay mga Bersamin, maglolong Bersamin, mga kababayan? And then, bakit hindi kinasuhan ang mga bugok, mga kababayan? Sabagat ito ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan. Pilipinas. Unang-una, eto, actually, na-discuss natin lahat ito, pero maganda ang kanyang pagka-summarize. Sige. Madaling maunawaan. Unang-una, di ba, sinabi natin yan, in-explain natin yan. Yes. Yung line item veto. Ang line item veto ay pwede lamang sa General Appropriations Act. Yung ibang JAA. pieces of legislation ay take it or leave it. Gusto mo, pirmahan mo. Ayaw mo, wag mong pirmahan. Wag mong pirmahan. Oo, i-veto mo, 'di ba? Pwede i-veto. Pag vinito mo, babalik yan sa lehislatura, pwedeng i-override ang veto mo. But that's of course another story. Opo. Ibig sabihin, ayaw mong maging batas itong panukalang batas na ito ng lehislatura. Yun ang check and balance. Ngunit, Ngunit! etong GAA, di ba pinagmalaki pa ng Pangulo? Yeah. Sabi niya, I'm giving you a run for your money. Di ba? Diyos ko, run for your money. Tinakbo nga nila, mga kababayan, ng ating pera. Nilapa, mga kababayan, ng mga kawatan. Binasa ko yung mahigit 4,000 pahina ng GAA. 4,000 pahina. Ngunit, Scholar. bakit hindi niya vinito? Yung sinabi niyang mga items doon sa under the definition ng mahiya naman kayo. O, di ba? Nakita mo na pala eh. Unless nagsisinungaling ang Pangulo. Liar. Hindi niya binasa, di ba? Budol. Overdone. Oo. Hindi pwede yun. Sana Either way, mga kababayan, either way, isang napakalaking kasalanan. Kahit saan doon, mga kababayan, kung talagang susundin natin ang batas, dapat ma-impeach siya si Bangag, mga kababayan. pinagmalaki. O pinagmalaki pa niya, di binabalik sa kanya tuloy ngayon, di ba? Yan yung problema. Ano ba yung nagtatawanan dyan? Subot, nagliligawan na yata yung staff natin dyan, no? Anyway, napansin ko lang naman. Nagliligawan. Maganda yung mga ngiti ng mga staff natin doon, eh. Nagliligawan na ba kayo dyan? Tayo di tayo dyan. Anyway, so, ang vinito niya, nag-veto naman siya. Opo. Kaya, Ay, kunwari lang mabito, mga kababayan, napakaraming iniwan. ang konti lamang, billion din ang vinito niya, pero kumpara sa Sa laki iwan. nung mga insertions, wala, gakulangot lamang, so to speak. Yan ang unang-unang na-miss ng Pangulo. Opo. Hindi niya tinake yung opportunity na gamitin yung power niya for line veto, which is one of the checks of the executive sa budget na isinumite ng lehislatura. Bakit hindi Kaya nga, niya ginamit? pwede siya mag-line Bakit veto. pinirmahan niya? Nakita na niyang flood control. O, di ba? Ibig sabihin, pag pumirma ka, payag ka. Halimbawa, binigyan kita ng deed of sale. Binebenta mo sa akin itong cup na ito. Opo. O, pumirma ka, payag ka, di ba? Opo. Ganun kasimple. In other words, Okay. mali yung bumulong. Ang kitang-kita naman niya, kasi hindi niya pwedeng sabihin hindi niya nakita, no? Oo. Kasi siya yung nag-prepare ng National Expenditure Program galing sa... And then, hindi lang naman siya, mga kababayan, ang nagbabasa. Ang daming niyang staff, mga kababayan, mga abogado na nakapaligid sa kanya na yan ang trabaho, mag-check, mga kababayan. Magre-report lang siya sa kanya. Executive yun, galing sa Malacanang yun eh, di ba? Opo. Oh, yung
imposible kasi sinabi niya, inamin niya, binasa niya yung 4,000 pages. Opo. Imposibleng hindi niya nakita na yung 281 billion na unprogrammed appropriations ay naging 731 billion. Oh, grabe. Imposibleng hindi niya nakita yung binasa niya sa... Grabe, no? Half billion ba? Half trillion? Lampas, 700 mga kababayan, trillion. Billion. A quarter of a trillion. Sinabi niya sinabi niya. Unprogrammed. Lumaki ng 450 something billion yung binigay niya. Grabe. Yung hiningi niya. Hindi lang ibinigay sa kanya, hiningi niya, nilakihan pa ng doble-doble. Pero mo, 281 billion, naging Yun ang 731 billion. Grabe. Mas malaki pa yung dinagdag kesa ron sa hiningi niya, mas doble, more than double. Iba pala mga kababayan noong 2025, no? Atong mga buhayang ito. Bakit hindi siya nasusunog sa impyerno mga kababayan, yung mga taong iyan? Okay. Isa pa, yung program appropriations na naman. Etong unprogrammed appropriations, standby yan Opo. Standby. Bakit? Ating i-discuss yan. Halimbawa, ikaw ay anak ko at humingi ka ng Anaconda. budget. Ay, may debu ako Pwede bang humingi ng budget ng 50,000? Okay. Magpapaparty ako. Okay. Sige. 50,000. Bibigyan kita ng, wag, debut naman yan special occasion yan. Bibigyan kita ng 70,000. Aba, dinagdagan. Pero, yung 20,000 na sobra ay, halimbawa, ang debut mo ay Marso, ngayon ka palang humihingi sa akin. Opo. 70,000 on one condition. Medyo sosobra yung kita ko from December to March. Okay. At kumita ako ng mas malaki sa usual, bibigay ko sa iyo yung 20,000. Kaya nga unprogrammed Opo. Oo. Okay lang sana mga kababayan kung kinita talaga. Ang problema mga kababayan, yung unprogram, hindi natin kinita Inutang nila mga kababayan. Doon sila kumuha. Nangutang ang Pilipinas para mga kababayan, sustain sa kanilang mga kapritsuhan, mga pagnanakaw. Bakit kailangan kahit hindi pa kinikita ng gobyerno ay mayroon ng unprogrammed allocation, o unprogrammed appropriation? Bakit? Kasi hindi ka pwede maglabas ng pera sa National Treasury kung walang appropriation. Okay. So ito, Walang pagkukunan. i-appropriate, patulad ng example ng debu mo. Opo. 70,000 ang budget mo. Ngayon, available pa lang 50,000. Pag kumita ako ng malaki, bigay ko sa 20. 20, kapalo. Oo. Bakit ngayon pa lang inaprubahan ko na? Kasi, kung kumita ako ng malaki at hindi ko approved yung extra 20,000, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo. Ayun. Sabi mo, 50,000 lang. Eto, 50,000. Sabi nyo, tayo, kumita naman kayo ng malaki hindi, ang pina-approve mo lang, Usapan 50,000 lang. Oo. Hindi ko pwedeng ibigay yung 20,000. Ganun po yun. Di ba? Bago, meron na mga specific projects yung unprogrammed. Opo. Anong ginawa nila? Wala lang pondo. Anong ginawa nila? Nilakihan nila yung unprogrammed. Not only that, kumuha pa sila Opo. ng pera sa iba't ibang mga sources na hindi naman nila Sa dapat PhilHealth. kinuhanan. Ah. Para mapondohan itong Hindi nga kumuha mga kababayan, nagnakaw. unprogrammed appropriation. Hindi nila, di ba, ang usapan doon sa debu mo. Doon Pag lang. kumita ako ng 20,000, hindi ako kumita. Ang ginawa ko, Sa iba kinuha ko kumuha. yung savings sa bangko na nilalaan ko pag kami nagkasakit sa Opo. PhilHealth. Opo. Kinuha ko yung 20,000, binigay ko sa'yo. Ala. Hindi ako kumita Opo. Binigay ko sa'yo para sa pagpapaluho mo. Opo. Ano Pagpapaluho. pag nagkasakit yung isang miyembro ng pamilya, kinuha ko rin sa bangko na nakalaan pag emergency, pag may na-ospital, walang pang ospital ngayon. Yun ang nangyari ditong kakamutihan. Mali talaga. Oo. Di ba? Ang nagkakonsyaba para yung mga pondo ay ilihis sa ibang purpose ay hindi lang lehislatura, hindi lang yung budget. Pati si Aprobado BBM. ng Pangulo. Pangulo. Ito pang Itam. katakataka at nag-call out dito si Senior Associate Justice Marvic Leonen.
Ala. Bakit daw yung GAA ay sinertify as urgent? Oh. Kasi pag sinertify ang urgent, nakalagay sa konstitusyon, first, second, final reading, different days. Yes. Bakit iba't ibang araw inlagay sa konstitusyon kung ikaw ay magre-reading? First reading, ito yung batas na panukala ko. Opo. Yung mga ibang mga congressmen mag-interpellation. Sino bang sponsor niyan? Siyempre, yung Committee on Appropriations, sinasaldi ko. Saldi ko. May the gentleman yield to some questions. Yes, the gentleman from Chu is recognized. Yeah. Mr. Chairman ng Appropriations, bakit ganito ito? Bakit ganito kalaki? Bakit maliit ito? Bakit ito sobrang laki? Yon. Will you accept Explain? some amendments? Explain. Hindi maganda explanation yan. Amend natin. Oh. Di a-amend nila yun. Kumbaga, first draft, first reading. Second reading, nandoon na yung amendments Opo. ng inano ng lahat. Kaya, different days eh. Ala. Eto na yung mga tinanong nyo sa akin. Etong sa DND, pinalitan ko na. Opo. Etong sa defense, pinalitan ko na. Etong sa education, pinalitan ko na. As per your suggestion, agriculture, lahat yan. Transportation. Di ba? Okay na ba to? Ay, hindi. Ang sabi ko, Okay na ba to? 20 billion eh. Nilagay mo 10 billion lang, bla 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 bla. Ayusin yun. Okay na ba to? Ayos na to. Okay. Third reading, magbobotohan na. Okay. Pag urgent ang isang bill ay isang araw lang pwede. First reading, second reading, third reading, botohan, tapos. Tapos. In other words, minadali, ni railroad. Oh. Samantalang yung mga railroads natin nagsasama. Pero yung bill ni railroad nila, Mabilis na. mabilis. Sabi ni Leonen, bakit yung appropriations bill ay sinertify nyo as urgent? Na hindi naman. Para doon ang yung certification of urgency. Ano yung certification of urgency? Lumindol! Ala. Kailangan ng 10 bilyon para sa Cebu. Uy, mag-appropriate tayo ng 10 bilyon para sa Cebu. Hindi pwedeng first reading, second reading, third reading, iba-ibang araw. Kailangan na eh. Namamatay na yung mga tao, walang mainom, walang kuryente, walang urgent. pagkain. Yun ang i-urgent mo. Bumagyo, Urgent, para urgent ang bumaha. kurkutan. Yun ang urgent. Pero ito, GAA, dinidebate talaga yan, sabi ni Associate Justice Leonen, sapagkat pera ng bayan yan, 1 year yan. Hindi lang isang bagsakan yan. Marami yan. At saka trillion yan. Opo. Dinidebate talaga yan. Bakit mo sinertify Patay. as urgent? Di ba? opo. Di ba kengkoy eh? Meron pa Kengkoy naman talaga. GAA eh. Oh. Urgent, talagang matagal ang debate niyan. Di ba? Yun ang pinakamabigat. Sino nag-certify? Legislature ba? Hindi. Pangulo Bangag. ang nagse-certify ng bill Ang bangag. as urgent. Urgent corruption from BBM. Tapusin na natin ito ngayon dahil kompleto na ang aming kakay dito. Sino may kasalanan? Sinong pumirma? Pangulo. Wow. Sinong pumirma after reading more than 4,000 pages at merong billion, 450 4,000 billion in pages. insertions? Pangulo. Pangulo Sino din. nag-certify Pangulong as Bangag. urgent? Di ba? Okay. Naaprubahan na yung budget. Yung budget. Bojay? Iba naman yung bidet. Ikaw careful Malapit na yan sa Bajay. Sa Japan yun eh. Alam mo yan ang maganda sa Japan, Yeah. lahat ng CR may bidet. Alam mo, nagtatagal ako pagka nasa CR ako ng Japan eh. Bakit? Malinis. Hindi, hindi kasi yung bidet, di ba, tubig yun. Yeah. Nakikinikiliti yung pet ko. Natagalan ko eh. Sarap ay. Pinaglalaroan mo. Anyway, babalik sa budget, Kaya pala mga kababayan, gustong-gusto ni Percival doon. Kasi kinikiliti ang wet po ni Percival. Na-approve yung budget. Okay. Sino nagre-release? Legislature ba? Hindi. Ang DBM. DBM. DBM ni BBM. Siyempre. Department of Budget and Management. Sino na nauutos mag-release? Sinyag Sino, ba? kaninong alter ego ang Alter ego. Go, go, secretary go. ng DBM? Sinong
Sinong Under sa executive, kababayan, natural. organizationally and structurally superior ng DBM? Ang Pangulo pa rin. Presidente, Oo. ite. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin wala kang kasalanan. First, Oo. tinignan mo. May kasalanan mga insertions ka, pala. Bangag. At confirmed yan, di ba? Insertions, billion. Si Rio Ontiveros nga, may 3 Oh, billion. meron. Oh, 3 billion, mga Philippine kababayan. Deny, sinisiraan pa niya si Katunying. May resibo, kumbaga. Sinong pumirma? After reading and after 3 billion seeing insertion, Hontivirus, mga kababayan. Tapos, ang daming flood control din. that there are insertions. Kapal. Ang Pangulo. Sinong nag-certify as urgent? Ang Pangulo. Sinong nag-release ng Pangulong pera para sa mga Vanag. ghost projects? Ang Ang Pangulo. Pangulong O bago Vanag. sasabihin nyo, walang kasalanan ng Pangulo. Hala. Ano naman yan? Hindi diba? niya alam yun. Bago ang ididemanda nyo ng plunder, si VP Sara, ano naman yun? Di ba? King Koy. Eto, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw ang ebidensya laban kay Ngagva. Andun si Sara, ang mga kababayan, ginawang may kasalanan. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Oo. Kaya, mag-isip-isip tayo yung mga... Isip-isip, ha? Sa bagay hindi nag-iisip yung mga nagtatanggol sa Pangulo. Sasabihin nyo, bakit nyo Sila, titignan Larry Gadon, mga ang ubog, Pangulo? Bakit nyo pagbibintangan ng Pangulo? pinagbibintangan Kino-call out ang kanyang mga masamang ginagawa. Bintang? Hindi bintang yan. Di ba? Siya na nga ang nagpa-imbestiga. Tignan nyo yung circumstances. Facts do not lie. Mga dokumentado yung sinasabi ko. Hindi ko hinugot ito. Galing sa puwet ni Montulfo, katulad ng ginagawa niya. Hinuhugot niya sa puwet yung mga aligasyon niya. Documented yan. Pinirma ng Pangulo nandoon. Sinertify sa urgent nandoon. Yan, off record yan. Di ba? Pero attorney, pinalitan na nga yung batas di ba? Wala hindi Sila lang na nga- Bendalo Bendalo! Bendalo na Si nga. Secretary Bendalo. Ayun. Saka si Senator Bendalo. Mga magkakamag-anak yan Sikat na nga sila for breaking the For law. bending the law. Bending the law. Sometimes, you have to bend the law. Diyos ko, Lord. Tulpo. Diba? Isa pa. Paano nyo masasabing walang kasalanan ng Pangulo, di ba? Lumabas na nga sa PCIJ report. Opo. Sinong pinakamalaki na may insertions? Di ba anak niya? Sandra. Yun. Marcosa. Tapos itatanggi nyo pa. Segovia. Pambihira naman kayo tayo baka ano lang yun, clone. Tayo pinaglololoko nyo kami rito ginagawa nyo nga mangmang ang mga Pilipino. Hindi naman. Anong resulta ngayon? Noong Biyernes ba yun? Webes? Napakababa ng dolyar. 59.22. Eto, Talagang ginagawa nila ng lahat ng makakaya, mga kababayan, na pigilan na mag-reach ng 60 pesos ang per $1. Dahil kapag ba-break na yan na mga kababayan, na resistance, tuloy-tuloy na yung harurot pataas. Wala na. Tuloy-tuloy paharurot na rin, mga kababayan, ang presyo ng mga bilihin. problema. Okay. 59.22 officially. Opo. Officially. Walang gustong magbenta ng dolyar. Bakit? Sapagkat Bumili. alam nila na patuloy pang babagsak ang piso kontra dolyar. Wow. So, hino-hoard nila. Nohord. Lagot na tayo. Iniipon nila yung dollar. Wala ka mabibili kung ikaw ay importer ng 59.22. 60 ang bentahan. 60 Kung plus. gusto mong bumili, 60. Wala. 60 plus. Pag sinabi mo, bakit nakalagay sa internet, 59.22. Sasabihin sa'yo, di sa internet ka bumili. Hindi talaga. Yun ang Walang mahirap. makuhang maraming dolyar sa 59.22 because everyone is holding on to it as an investment. Sapagkat, alam nila sa pagpapatuloy na kapuitan ng pamahalang Marcos, patuloy Kapuitan. ang pagtaas ng dolyar kontra sa piso. Yan Ayun na. ang masaklap na nangyayari. Sa Sa ating bayan. nangyari. Ano yan? Dollar. Record ng pinakamababa ng piso kontra dolyar in Opo. history. In history pa. At sa nota Mm. na sinasabi ko nga kasi etong
etong gobyernong ito ay fixated Gobyernong sa nagva. survival beyond 2028. Kaya, ang effort nila ay sa halip na pagandahin ang buhay ng mamamayan, Oh. ay gumastos sila ng gumastos. Para Nag-iipon ng magtanggal sa pera pwesto. panlaban sa mga Duterte sa 2028 kasi Paano na yan mga kababayan? Wala silang kandidato. Wala silang viable na candidate mga kababayan para ipantapat kay VP Sara Duterte. Tapos, ang kanila na lang talagang mga kababayan paraan is hindi sila bababa mga kababayan sa pwesto, mga bangag. takot sila. Kita nyo ha? Ito ang mga kapuitan. Ayaw nila ng Itong ng mga patas. kapuitan na ginagawa nitong administrasyon na to ha. Oh. Dahil nilagay nila sa flood control. Nilagay sa flood control. Flood Ito, control. ang sabi nito Opo. ay hindi nga pahayagang lokal. Isang regional publication ha. Regional Na sinabing, publication. Eto, direct quotation mga kasama. Sige, Philippines faces educational crisis. Oh. With 18 million graduates. 18 million graduates. Oo nga mga kababayan. Aminado tayo dyan. Etong ating mga estudyante, mga kababayan talaga parang kulang talaga. Hindi masyadong kalidad mga kababayan ang natatanggap na edukasyon ng mga ordinaryong mga Pilipino. Functionally illiterate. Ano yung functionally illiterate? Ha? Hindi sila makaintindi o makaunawa ng simpleng storya. Hindi nakakabasa ng maayos. Nasusulat lang nila ang kanilang pangalan. Opo. Yun lang. Hanggang dun Kaya lang. functionally illiterate. Illiterate. Yan. Okay. Wrong spelling. Anong ginawa nila sa healthcare, di ba? Opo. Eto, hindi pwedeng takasan Problema ng yan. Pangulo ito. 60 billion yung kinuha. At sabi ni Dr. Ninakaw yan, 60 billion. Tony Liachon, ito yung expert to sa public health. Opo. Ipinagkait ang 147 billion. Ito yung mga diniscuss natin nung nakarang Yes. araw na yung backlog. Yung hindi pa binibigay Opo. para sa mga mahihirap, PWD at senior citizens. Yan. Saan nila nilalagay ang perang yan, di ba? Oh. Grabe, no? Eto pa, Ha? Ang sabi ng COA, eto daw taon na ito, ang SSS, di ba may skandalo na nga dyan sa SSS? Yes. Di ba yung sabi natin, SSS. lugi ng more than 1 billion kasi ininvest ng Pangulo ng SSS. Sa gambling Yung ba yun? pera ng SSS sa mga questionableng mga investment. Eto pa, nagbayad pala ng 24.8 million na pensyon ang SSS. Walang masama roon. Opo. Pero yung pinagbayaran, patay na. Aroy, patay na. Sinong tumanggap? Ayan mga kababayan, papunta na naman yan sa mga mahiwagang kamay. Ghost pensioner na naman. Hindi lang ghost employee, hindi Ano lang ba ghost naman project. yan? Ghost Diretso na naman yan sa bulsa mga kababayan na makawatan. pensioner. Yan, dyan mo ipasok. Nasa si tech natin. Tulog Pati- yata pati- Nililigawan yung staff natin Kaya matagal mag-react Ayan na. Dapat dito mo niya pinapasok yung awu Kasi ghost pensioner Oo ha. Ghost project. Ghost ghost employee, ghost pensioner naman ito. Matindi. Bago anong ginagawa sa BICAM, alam mo, napansin mo, kung nanood ka ng BICAM, di ba sabi nila, transparency! Ay, transparency. Tapos lulusot pa rin mga kababayan mga insertion nila. Isip. Oh, di ba? Accountability. Kaya ite-televise natin yung BICAM. Ano nangyari kahapon? By scam. Na-televise nga yung BICAM. Nag-recess. Bigla nawala yung mga congressmen at saka yung mga senador. Opo. Ano nangyari? Nag-usap-usap sila sa likod ng camera. Mga ungas. O, akala ba natin i-live streaming and then andun pala sa likod mga kababayan. Kaya pala ang tagal mga kababayan, hapon na mag-umpisa. Dahil bago pa lang doon sila ng seremonya mga kababayan, usap-usap nila sa kwarto. Diyos ko Lord, itong mga budol na to. Grabe. Bakit tinelevise mo pa? Nasa na transparency? Walang iniwan doon sa ICC Wala na. ICI. Oo. Ay, naku, maalala tuloy natin si Tatay Digong. May live streaming pa silang guidelines. Ilan nang ni-live stream nila? Isa.
Ay, grabe. nako. Dumating si Martin, executive session, walang live stream. Walang live. Sandro Marcos, walang live stream. May dumating Oo, mga sa ICI, mga kababayan. congressman, walang live stream. Dumating si Arjo Atayde, walang live stream. Nag-live stream regulations ka pa. O, tayo yung pinaglululuko ha? Oo. Kagaya lang din sa vice cam. Pambihirang buhay talaga to. Pambihira! Talagang wala nang pagbabago-bago. Ano pang sinabi? Ha? Sa isang report. Yun daw, lugar ng speaker ngayon, si Speaker Boji D, ang pinakamalaking insertions. Oh, grabe. di walang Oh, nagbago. ayan, mga kababayan, andyan pa rin yung corruption. Dahil dyan, kinukuha mga kababayan, pangungurakutin nila. Wala. Niloloko lang tayo. Nagpalit ng speaker, kamote pa rin. Amote. Televised ang Bycam, kamote pa Kamote, rin. kahoy. Nandun sila nag-uusap pag-recess. Di Hindi wala. naman lang pinakikita yung, di ba sinabi, bakit daw secret yan? Eto, ite-televise na namin. May secret pa rin nag-a-adjourn, nagre-recess sila Pagkatapos doon sila, Usap sa likod. uusap. Di kamote. Resulta, sabi ng World Bank, mga kasama, World Bank. Sige, sir. 5.1. Kasi Disyembre na ngayon, makakalkula na nila, di ba? Opo, Ang opo. projection, 7. Opo. Ano yan? 5.1. Oh, grabe. Ang layo ng mga kababayan sa projection. Ang 5.1. growth natin. Wow. Huling-huli tayo. Ang Next year niyan, dahil wala mga infra ngayon mga kababayan, nasa 4 na lang yan. nakakalamang lang tayo, alam mo kung saang bansa? Saan po? Ha? Sa Myanmar, Ala. sa Laos. Mga Oh, yun mga kababayan na, mga magugulo ng bansa. Ever. Yung Laos. Pati mga Bangladesh daw mga kababayan, pakhang matatalo na Ano tayo. yun Laos Oo, di ba na. dating ambassador si Ambassador Cabangon Chua doon? Sa Laos. Sa Laos. Yun lang ang nalalaman Lao pala yan, hindi yan, Laos. na natin. Opo. Oo. Kaya tayo, malapit na rin tayo maging Laos. Laos. Huwag na. Mabigat po ang mga kasama. Ay, mabigat. Ibalik ang mabuting papaano nga, Alisin ang bangag. kataon. papaano nga. Paresigning ang Walang bangag. inatupag. Kaya tayo po ay wag po tayong tumigil sa pagpoprotesta kasi ultimately sila, ang dami nilang kinita. Yun tayo ng mga pangkaraniwang mga Pilipino. Pangkaraniwang. Tayo po nagsasuffer bago sasabihin nila sa laki ng ninakaw nila, pagtsagaan nila ng 500 piso sa Noche Buena. Anong klaseng? Grabe, no? Mga buwisit talaga. Palagay ko, ang nag-advise Ay, niyan, pero may magandang solusyon daw dyan. Ano? Nagalit na nga yung Ano? Yung, alam mo yung tuyo, tinali nila, tapos yung anino nun at amoy nun, yun ang ulam nila. Yung 500 pesos. Grabe na lang. paano? Alam mo Ang kung tawa ko dun. Alam mo kung ba't naghihirap tayo? Oh, nakakatawa pero sa hirap ng buhay mga kababayan, mayroong nagpapaskong tuyo. Wala talaga. Promise. Walang handa. Natutulog na lang sila mga kababayan. Yung paano? Yung Presidential Advisor on Poverty Alleviation, siga doon. Ayun. Ang bobo. Ayos. Di mahirap tayo. Kamote yun Kahaka kasi daw kahirapan na. Anyway, sa notang yan mga kasama Sa notang yan. ay magbibigay Goodbye. tayo. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.